Welcome sa Kuya Maked. Greetings po mga kapatid, welcome back to my channel. Maraming salamat po sa Diyos at meron naman po tayong pagkakataon para makapag-vlog. Sa mga bago pa lang po sa aking YouTube channel, welcome sa Kuya Maked. On today's episode, ang topic po natin is mga tips ko kung paano bumili ng segunda manong sasakyan. Mga kapatid, ang mga i-share ko po sa inyo are all based on my personal experiences as a car owner. Dalawa na po yung sasakyan namin. Amin pong first car is yung aking owner type Jeep. Ngayon po, lahat po ng mga natutunan ko sa aking first car, sa aming owner type Jeep, yun ang in-apply ko sa pagbili ng aming second car, yung aming Toyota Corolla. At based na sa mga natutunan ko sa una kong sasakyan, nabili namin yung Toyota Corolla na maayos po siya. Matipid sa gasolina, ganda yung performance. Kaya yan, yun ang i-share ko sa inyo. Tip number 1. Ang number 1 tip ko sa pagbili ng segunda manong sasakyan is alamin nyo muna kung ano yung purpose o function ng sasakyan na bibili nyo. Halimbawa, gagamitin nyo po ba siya sa pang-service, pang-araw-araw, pang-pamilya, pang-business, gagamitin nyo ba siya pang-service ng mga tauhan ninyo? Ayan. Or gagamitin nyo ba siya yung tinatawag nila pang-racing, pang-bitaw? Ayan. Kailangan alam nyo yung purpose ng sasakyan na bibili ninyo. And you should do your research. Join kayo sa mga car groups para malaman nyo yung disadvantage and advantage ng sasakyan na bibili ninyo. Halimbawa, pag yan po ay gagamitin nyo pang service, pwede na po yung 2-door o 4-door na sasakyan. Yan. Pero pag halimbawa naman po gagamitin nyo siya yung pampamilya, pag maliit na pamilya lang kayo, pwede na yung 4-door. Pero pagka ang inyong pamilya kumbaga isang basketball team na yung inyong pamilya, kailangan medyo malaki na ang bili ninyo. Ano, yung mga FX, mga Light Ace, mga yung Mitsubishi Adventure, Sportivo, yan, ganyan. Pag halimbawa naman, ang purpose nyo is pang business, maganda rin yung, syempre, yung malaki na rin yung sasakyan na mabili nyo. Yung mga FX, Light Ace, ayan. And halimbawa naman, pang forma naman yung sasakyan na bibili nyo, mga pang bitaw, gusto nyo matulin, ang karera, ganyan. Yan, tisimbilin nyo na yung malaki yung makina. Huwag yung malitang makina, kakargahan mo ng laki ng gastos nun. Okay. Tsaka don't expect na matipid sa gasolina. Expect nyo na malakas sa gasolina yung mga ganyan sasakyan. Ayan, alamin nyo po yung purpose and function ng sasakyan na bibili ninyo. Tip number 2. Ang tip number 2 ko sa pagbili ng segunda manong sasakyan is dapat meron po kayong sapat na budget. Yan po sa ating budget. Obviously, we're on a tight budget, kaya po ang nais nating mabili is segunda mano o yung old car. Wala naman pong masama kung bibili po tayo ng old car. Nasa may-ari na rin po yan kung paano alagaan yung mabibili nyo pong sasakyan. At sa ating pong budget, yan po ay nakapalaw po sa ating budget. Dalawa po, yung price ng sasakyan itself, kung magkano yung sasakyan, and kailangan meron kayong budget para sa pagpapagawa ng sasakyan. Kung meron po kayong budget
na pambili ng peace of mind. Tandaan nyo po mga kapatid, ang bibili nyo po is second hand car or an old car. Yan po alam nyo naman po, yung old car nasa 20-year-old car, you're buying a 20-year-old car. Talaga naman nung masasabi ko, meron po kayong paggagawa dyan, sigurado po yan. For example nga lang po yung aking Honor Type Jeep, alam na namin may paggagawa kami. Ang budget ko po is 70,000. Ang presyo po ng aking Honor Type Jeep is 40,000. So yung remaining na 30,000 po, ayun, pagkabili po namin ng aming sasakyan yun, diretso po yun. After a day or two, diretso na agad yun sa talyer. Yung sasakyan namin na yun, pinaayos na namin yung top over. Alam na namin po yun. Kaya pinaayos na agad namin. Hindi dapat paayos. Tapos bumili pa kami ng mga bagong gulong, ganyan, parehistro. Ayan. Kaya kailangan po, meron po kayong budget para sa sasakyan at budget para doon sa pagpapagawa ng sasakyan. Hindi ako naniniwala na yung may nagsasabi sa marketplace na sasakyan mo na lang. Maliban na lang talaga kung talagang talastas mo yung sasakyan, tsaka yung may-ari na hindi siya nanloloko. Ayun, masasabi ko pa na yung binebenta niya, sasakyan mo na lang. Ayan, aking number 2 is sapat na budget. Ang tip number 3 ko sa pagbili ng segunda mano sasakyan is kailangan meron po kayong trusted na mekaniko. Ayan, yung mekaniko na magsasabi sa iyo ng totoo, hindi lang loloko, at tsaka yung mekaniko na para bang pinagagalitan ka, pero nagsasabi mo ng totoo. Ano naman nung mas gustuhin natin, yung mekaniko na nambobola o yung mekaniko na kahit parang pinagagalitan ka, nagsasabi naman sa iyo ng totoo. Yun. Tsaka yung ating pong mekaniko, meron po silang kanya-kanyang field of expertise. Halimbawa, meron kagaya ko, ang alam ko lang po is paano mag-ayos ng carburetor, distributor, paano mag-timing. Ayan. Just recently, ngayon ko lang din natutunan yung paano mag-valve clearance. Ayan. Ayan yung pwede kayong magpagawa sa akin. Yung iba naman, mayroong magaling sa aircon, mayroong magaling sa electrical parts, something electrical, magaling sa pang-ilalim, ganyan. And, ayun. Mga preno, ayan. Kailangan meron po talaga kayong kilala na mekaniko. Dito po sa amin, alam ko po na napakarami po ditong magagaling na mga mekaniko. Alam ko, mas magagaling pa nga po sa akin eh. Kaya nga lang ho, yung pagdating po sa aspeto ng pagta-timing, pagtutunan ng carburetor, doon lang po sila siguro nagkakaroon po ng problema. Tsaka kagaya po nung hindi pa ho ako marunong magtono ng sasakyan, yung pinapagawa ko sa mekaniko yung sasakyan ko sa iba, hindi man lang nakatikim ng timing light yung owner ko ni minsan. Ngayon lang po nakatikim lang yung owner ko ng timing light is nung ako na po yung nagdi-DIY eh. Kesyo, 4K lang yan. Kahit hindi na gamitan ng timing light yan, hula-hula na lang yan. Ganun-ganun na lang din. Maigi kung ganon na may improvements. May nakikita kong improvement sa sa owner ko. Kaya lang, ganun pa din. Isang araw o kaya gamitin mo lang ng mga after isang linggo, eto na naman, sira na naman. Balik ka na naman doon sa mekaniko. Kaya
kamuntikan ko na nga ibenta yung owner ko. Kaya talagang kailangan ko ng sasakyan eh. Kaya yan, naisipan ko na ako na lang kako gagawa. Ako na lang mag-DIY. Maraming salamat nga pala kay Jeep Doctor. Siya po yung mekaniko ni Makel. Sa kanya po ako nagpapagawa noon nung wala pa akong alam. Napabait ng tao yun. Lahat po ng mga skills ko galing po sa kanya. Yung pagtotono ng carb, pag-time distributor, pag-overhaul ng distributor, overhaul ng carb. Sa kanya po galing yun. Siya po yung nagturo sa akin. Kaya yung mga naayos ko na sasakyan, ayan. Parang nag-ayos na rin po sa inyo si Jeep Doctor. Kaya maraming salamat sa iyo rin. Ang tip number 4 ko sa pagbili ng segunda mano sasakyan, ay masasabi ko po na something Makel, something na hindi nyo makikita sa mga ibang YouTube videos. Because tip number 4 ko, I will be requiring you to buy this tool. Kaya ang aking pong tip number 4 is mag-bound kayo ng compression tester kapag bibili kayo ng segunda manong sasakyan. Kung ang inyong mekaniko ay walang compression tester, kayo po dapat na mag-provide ng compression tester pag bibili po kayo ng segunda manong sasakyan. Baka sabihin po ninyo, Kuya Makel, 30,000 na nga lang yung yung budget ko pag bili ng sasakyan pabibili mo pa ako ng compression tester. Bakit? Magkano po ba yung compression tester? For your information, ang compression tester po ngayon sa Shopee, nasa 800 lang po ang compression tester. Sa Lazada naman, nasa 1,000 ang compression tester. Siguro dahil makapag-invest ka ng worth 30,000, siguro makakabili ka naman ng worth 1,000 na compression tester. Ano pong gusto nyo? Kaya po kayo pinabibili ng compression tester in the first place. Kasi dyan po nagsisimula yan. Kailangan po, yung mabibili nyong unit is mataas pa yung compression. Imaginein mo, ang budget mo na nga lang 30,000 o 40,000, pambili lang ng wala kang pampagawa. Kung mababa yung compression niya, baksak na sa limit, di malaking gastos yon. Kasi po pagka mababa na sa limit yung compression ng makina, is obligado ka dapat talaga pa-rebuild mo ng pa-rebuild mo na yung makina. Kasi mababa Pag mababa na kasi sa limit ang compression ng makina, wag ka nang aasa ng tipid. Yun na nga pong kaya ako bumili nito Kasi ang main function ko o trabaho ko is ipakita yung health ng makina ng aking customer. Kaya nag-invest ako sa compression tester. Dapat nga po yung bawat mekaniko meron sana nito Kasi yun nga, talagang pag mababa na yung compression ng makina mo, i-advise na kita na yun ang pagkakamali ng iba. Hindi nila binibigyan hindi nila pinapansin o hindi nila binibigyan ng weight yung compression ng makina. Kaya hindi nila na-enjoy. Magandang example po niyan is nung wala pa kaming Toyota Corolla. So nakahanap kami sa San Fernando. Ganda niya. 95,000. Fully loaded na Toyota Corolla XE. So madali sabi, babayaran na namin. Then sabi ko dun sa seller, sa may-ari, pwede po bang i-compression tester? Sabi niya, pumayag naman siya. Mabait naman yung seller. Kaya lang, nung isang cylinder pa lang yun, mga kapatid. Isang cylinder pa lang. Nilagay ko yung compression tester ko. Ang result, 105 PSI. Ano po ba ang limit
ng 2E engine. 142 PSI po mga kapatid. So sa 95K na ano, hindi mo makikita yung value na 95K sa Toyota Corolla na yon kung bagsak ang kanyang compression, 105. So masasabi ko itong compression tester nito, lifesaver po ito. Kundi kung hindi ko dala to, naiuwi na namin yung 95K na yon. Samantalang ito, yung nabili namin 85K na XL Toyota Corolla, USDM ang bumper niya. Ang ganda ng interior, mabango yung loob, freshly painted, ang suspension niya lahat bago, KYB, Yokohama tires, tapos naka mags na pang Vios, Gen 2. At ang higit sa lahat, ang kanyang compression po mga kapatid is nasa average po na 151, 150 ganyan. And share ko lang po sa inyo mga kapatid. Ito maraming tatanong sa akin eh. Yung akin pong ano, kuya, pag nakaw ng aircon, nasa red yung ano niya, yung kanyang engine vacuum. Normal ba yan? Tingin ko po, hindi yun normal eh. Kasi po yung aking Toyota Corolla, yung Toyota Corolla ko po, kapag wala siyang aircon, nasa 20 inches of mercury ang kanyang engine vacuum. 20, 21, maabot pa nga po minsan ng 22 eh. Pero pag on niya ng aircon, nasa 18 inches po siya. 18 inches of mercury yung kanyang ano, nasa green pa rin. Sa dami po ng ginamitan ko po nito na tiniming ko, tune, ang carburetor. Siguro po mga 3 lang po yung ganun. Yung sa akin, yung Tagalubaw na biyahero, I think si Sir Arnold Biclat, hindi ko na matandaan eh. Tsaka yung isa po, yung ano, yung Space Gear, Mitsubishi Space Gear. Yun lang po yung ano, talagang umabot siya sa green mark. Which is a good indication po siya na mataas po yung ano, yung compression ng makina. Unlike yung mga gagawa ko po na 130 PSI, 135 na PSI naman. Pag on mo ng aircon, usually nasa red mark. 15, 16 inches of mercury ang engine vacuum. So it's something to do with the compression. Kasi tested ko na eh. Yun nga po yung aking Toyota Corolla, pinagano ko lang isa ported vacuum advance. Akala ko kaya nagiging green siya. Kaya siya nagiging umabot sa green mark yung habang naka-aircon is dahil ng manifold vacuum advance. Hindi, nilagyan ko nga lang siya ng ported. Pag on ko ng aircon, nasa green pa rin siya eh. So malaking bagay talaga na mabibili mo na sasakyan, mataas pa yung compression niya. Another good example is itong si Chacha. Share ko lang sa inyo. Si Chacha yung Daihatsu Charade na ano. Binili niya sa mekaniko, although hindi niya man na nagamitan ng ano, ng compression tester. Talagang swerte lang siya. Ang nabili niyang unit paganda. Galing sa mga mekaniko na ng Hyundai. Ama daw yung may-ari dati sa kanya nabili. Ang compression niya is din yun. 160, 158, 155. Oh. Ngayon, hanggang ngayon, nai-enjoy pa niya. Madali siya mag-start. One click sa dual core start. And yun, worth ano lang siya. Worth 30,000 niya lang nabili yun. Hindi sa sarili niya. Kaya yan po isang base sa experience ko. Parang napakahalaga na unang-una talaga malaman natin kung mataas pa yung compression na nandun kasi ang kalimitang pinagkakamalian ng mga buyers o bumibili ng mga second hand car. Mababa yung compression ng makina. Kaya hindi niya na-enjoy. Hindi nila na-enjoy yung
Samantalang itong aming Toyota Corolla, konting problema lang. Pero hanggang ngayon, daily, nagagamit ng asawa ko sa trabaho. Saka ng bayaw ko, yung service nila araw-araw. Gagamit ko pa long drive papunta sa Cavite. Naiuwi ko pa ng Cavite yun, yung aming Toyota Corolla. Napakatipid sana. Tsaka lakas naman. Nadala ko nga yun eh. Sala nga yung timing eh. Nasa 1E. Instead na sa 2E. Pero ganda pa rin na niya. Although kahit ganun yun, kailangan yung mali, i-correct natin. Sana po yung mabibili po nyo na segunda mano sasakyan. Sana po nasa 150 PSI or more. 150, 160, 170 PSI. Yun sana yung mabili nyong sasakyan mga kapatid. Lower than 150, much better wag nyo nang bilhin. Kasi yun nga, maganda talaga kapag mataas yung compression na mabibili nyo. Lower than that, kailangan mag-ano na kayo, mag-budget na po talaga kayo para sa engine rebuild. Magkano po ba ang engine rebuild? Ang engine rebuild po ay umaabot po ng estimate ko nasa 50,000, 60,000 ang isang engine rebuild. Yung nga lang pong isang customer ko na convince ko na magpa-engine rebuild, sa machine shop pa lang 35k na gastos niya. Hindi pa kasama doon yung pagbili niya ng siya rin po kasi bumili ng piston rings, yung liner, ayan, tapos yung cylinder head niya, pina-machine shop niya din, pinasinta yung mga valvula, ayan, siguro pina-reface niya rin dahil nire-reface yan pagka engine rebuild pag kailangan i-reface yung head, so malaki yung mga gastos nyo. Kaya ito, kailangan meron kayo talaga nito pag bibili po kayo ng second hand car, and stick to 150 PSI. Lower than that, mag-budget na po kayo ng pampa-engine rebuild. Ang tip number 5 ko sa pagbili ng segunda mano sasakyan, i-check nyo po yung status ng seller. Ayun po ba siya o siya yung may-ari ng sasakyan. Kagaya ng one time nagpapasama po sa akin si Sir Elmer Nuko. Kaya nga lang may sakit po ako nun. Kaya lang nakikipag-usap siya doon sa seller. Sabi niya, ay, pagka pupunta ako, sasama ko yung mekaniko kaya i-compression tester namin. Mga kasabi-sabi ng sa kanya, ng ahente sa kanya, alam niyo. Ay, hindi na kailangan ng compression tester, chinelas lang ang kailangan. Chinelas, tatakpan lang daw yung yung tambucho, malalaman daw din ang compression. Ay, naku po, pagka ganyan ng seller ng sasakyan, may gipaw, huwag mo nang bilhin. Yung nga sabi ko kay Sir Elmer Nuko. Huwag natin puntahan yun. Manloloko yun. Yan. Ay, tsaka tanong nyo dun sa seller, bakit nyo po ba ibebenta yung sasakyan? Yan. Hindi naman po siguro masama magtanong. Ay, tanong nyo ganun. Bakit nyo po ba ibebenta? Gaya po ng aming Toyota Corolla, ang sabi ng may-ari, kaya nyo daw ibebenta, change of plan daw, sabi niya. Gusto niyang pang business. So yung kanyang reason is on the positive side. Kaya kumbaga siguro kaya maayos yung nabili namin sasakyan. On the positive side yung vibes o yung aura ng pagbebenta ng sasakyan, kumbaga na isasalin dun sa sasakyan na bibilin mo. Kaya maayos yung nabili namin Corolla. Unlike siguro kung bibili ka ng sasakyan na yung mga Rush or yung sabi ay kailangan namin pang hospital, ganyan. So it's on the negative side ng
So kumbaga, is on the negative side. Maaaring yung negative vibes na yun, maaaring baka makuha na sasakyan, kaya naging masisirain siya. So yun, i-check natin yung status ng kilitasin. Kilatisin natin yung nagbebenta. Kung tingin nyo ay manloloko o hindi. Kung nagsasabi ba siya ng totoo o hindi. Ayan, ganyan. Yan yung aking tip number 5. At nga pala, tatandaan nyo po mga kapatada, halimbawa tinanong nyo po yung seller, sir, pwede ko po bang i-compression test yung sasakyan ninyo bago namin bilhin? Pagka yung seller hindi siya pumayag na magpa-compression test yung i-compression test yung binebenta niya sasakyan, huwag niyo nang bilhin. Huwag niyo na pang bilhin 'yun. Sigurado ako may tinatago po 'yun. Kaya ganoon. Ikaw ba naman kung seller ka, kung nagsasabi ka, alam mo na maganda yung ibinebenta mong sasakyan, papayag ka naman siguro na ipa-compression test yung sasakyan na binebenta mo. Ayan, tatandaan nyo po yun. Ang hindi ayaw ipa-compression test, huwag nyo nang bilhin. Marami pong marami pong sasakyan dyan. Huwag po tayong magmamadali. Ang aking pong tip number 6 sa pagbili ng segunda mano sasakyan is i-check na po natin yung physical appearance ng sasakyan na bibilin po natin. Kumbaga, hanapin po natin kung magkano yung, let's say, kagaya ng bili namin 85k. Hanapin mo kung nasaan yung 85k na yon. O kaya, kagaya na sa akin, 85k. Fresh yung interior niya. Talagang masasabi na napakaganda ng interior niya. Mabango. Parang bagong sasakyan. Ganun siya. Ganda ng dashboard. Ayun. Yung paint niya, ang ganda ng paint. Maganda yung kanyang mga suspension, walang kalampag. Very comfortable siya. Kahit nasabihin mo na hindi siya power steering, malambot yung manibela niya, malambot yung mga clutch niya, preno, ayan. Preno niya maganda, gas pedal, okay pa, ayan. Ang ilaw, magaganda. Ayan, yung mags nga pala, ang ganda ng mags niya. Tsaka yung gulong niya, yung gulong niya isa Yokohama tires. Tapos, yun nga, ang kanyang suspension isa KYB, lahat bago. O yung mahanapin nyo yung magkano yung presyo. Kailangan ma-justify ng may-ari yung presyo na sasakyan niya. Tingnan nyo. Tsaka iyugyugin nga pala yung trunk niya. Try nyo iyugyug na ganyan. Tingnan nyo kung bouncy siya. Pag bouncy siya, medyo pangit yung suspension niya. Pagka medyo stiff pa yung niya, yun, maganda pa yung nun. Pati sa harap, ganun din. Tapos, yun. Check nyo na rin yung engine bay. Tingnan nyo yung mga liquid. Tingnan nyo kung nakakulan, kung fresh pa yung kanyang mga brake fluids. Yan. Yung oil, tingnan nyo kung oil. Tapos tingnan nyo maigi yung radiator cap. Nga pala mga kapatid, yung radiator cap, yan yung nagsisilbing salamin ng inyong sasakyan. Kapag yan po sobrang makalawang na yung ganun din yun. Hanggang sa kaloob-looban po yan. Makalawang din po yan. Kahit na nilagyan niya ng dati siyang hindi nilalagyan ng kulang, din after nung ibebenta, syempre para magandang tignan, lalagyan nila ng kulang. Makikita mo pa din na medyo makalawang na internal ng makina dahil lang doon sa radiator cap na yun. Sabihan niyo yung may-ari, pagpunta nyo doon sa bahay nila, sabihin nyo huwag pa i-startin, kayo magpapastart, kayo magko-cold start hanggat maaari. Yung maganda. Pag magko-cold start naman kayo, okay lang yung ipump nyo ng isa, yung gas. Pero huwag nyo apakan yung gas, i-click nyo lang ganun. Pag nag-start siya, yun, okay pa yung
Pag nag one click siya, okay pa yung makina. Kaya maganda nun. Kaya kayo magko-cold start. Tapos yun, tignan nyo kung may mga leak yung makina. May mga oil leaks. Ayan. Tignan nyo yung ilalim. Kung may tagas. Kaya maganda kung nandun sa garahe. Tignan nyo yung garahe kung may mga makikita kayong oil leaks o any liquid na nasa flooring. Yung makikita sa mga gilid-gilid ng ng gulong, tingnan nyo kung mayroong leak. Ayan. Ang tip number 7 ko po sa pagbili ng second hand na sasakyan ay i-check po natin yung documents ng ating bibiling sasakyan. So, check po natin yung kanyang registration po ba, yung kanyang CR, Certificate of Registration, kung original po ba, at saka yung kanyang official receipt, kung original din po ba. So, pag hindi original yung papel, huwag nyo nang bilhin. Pag Xerox copy lang, huwag nyo na pong bilhin. Ito po dapat, meron din po siyang kasamang deed of sale. Sa deed of sale, kailangan din po yung tawag dito, yung ID pictures ng first owner. Kung sino po yung nakapangalan dito, yung picture niyang mahalaga. Ayan. Yun ang kailangan yung tandaan. So, dapat po yung check nyo yung engine number. Kung mag-match sa sa makina, check nyo. Yung chassis number, i-check nyo rin po kung mag-match up sa sasakyan. Tsaka yung kulay, kagaya po ng kulay sa mga, usually sa mga mga Toyota Corolla, mga ganyan. Check nyo po yung body color. Kung indicated po ba yung body color. Ayan. Yun po yung isa sa mga i-check nyo. Yung, kung halimbawa po yung makina ng sasakyan na bibili nyo is naka-engine swap, make sure na indicated po yung yung engine number. Kasi halimbawa po 2E, nilagay nyo ng 4AF na makina, kailangan mag-reflect po yung yung 4AF makina doon sa papel ninyo. Otherwise, gagastos na naman po kayo. Ayan, kaya kailangan i-check nyo pong maigi yung inyong documents. Ayan, tingnan nyo na rin kung paso siya. So, ayan, pagka nakita nyo yung paso na yung papel, so another gastos na naman po yan na isa-shoulder ninyo. Kaya minsan pagka ganyang paso na yung rehistro, minsan yan nakakatawad pa po tayo pagka hindi siya nakalagay. Baka pwedeng bawas ng ganyan, paparehistro pa namin yung kaya sa mga i-check nyo yung papel, mahalaga po yun. Ang tip number 8 po natin ay i-test drive po natin yung sasakyan natin na bibilin. At doon naman po sa pagte-test drive ng ating sasakyan, i-check po natin kung lahat po ng cambio niya from primera, segunda, tercera hanggang quinta, check nyo kung talagang pumapasok lahat yan. Test drive nyo kung kumakadyot-kadyot ba siya, ganon. Maganda nyo idaan nyo siya sa lubak para makita nyo kung may kalampag, may tagtag. Ayan, ganun yung kaya maganda niyan, may test drive nyo. Syempre, para tingnan nyo kung malakas pang humatak. Ayan, doon nyo malalaman kung magandang makina Talagang konting apak mo ng sangkas, sumisibat na siya Maganda niya sa pag nag-test drive po tayo, maganda niya may ma-test drive natin siya sa yung maluwag. Patakbong niyo siya ng mga 100. Pero pagka isinagad mo hanggang 80 lang, yun, medyo kabahan ka pa ng konti. Kasi 80 lang tinatakbo ng sasakyan mo. Sa pagte-test drive, isa rin po halimbawa, pag magte-test drive tayo, pakiramdaman po natin yung
hatak ng makina kapag walang aircon yung makina at saka kapag with aircon yung makina. Tingnan yung maigi kung halimbawa yung gaano kabigat ng load ng makina. Kaya doon yung matatansya kung yung inyong compressor ba ay hindi match sa makina. Tandaan nyo po mga kapatid, ang aircon po ay isa sa mabilis na makasira ng makina. Kaya yun ang dapat nyo rin titingnan. Halimbawa po, ibibili ko yun ng Toyota Corolla, kailangan naka TRS-90 po yung kanyang compressor. Kasi pag yung mabigat po yung oo, tama po, meron pong mga compressor, malamig, pag jacket ka, malamig. Pero ang niya, problema niya, yung mabigat naman siya sa makina, mangyayari, malakas siya sa gasolina. Hindi siya nagiging fuel efficient. Kaya dapat po talaga kung yung stock lang, kung yung halimbawa, at saka dapat po kung halimbawa dalawa lang yung fan niya, isa sa para sa condenser, isa para sa radiator fan, dapat dalawa lang. Kung na yung lalagyan po ng auxiliary fan. Auxiliary fan, dagdag rin yan, dagdag load din yan. Yan mga nakakalakas sa gasolina. So, yun, pakiramdaman yung maigi, yung hatak ng makina kapag naka-on po yung ating aircon. Yan, yun po yung isa sa mga tips na dapat nating tandaan pagka mag-test drive. Ayan, after nyo na po na i-test drive po yung sasakyan, yun, kung meron po kayong kasama po na mekaniko, try to assess po yung yung additional gastos in the future. Kausapin nyo si mekaniko ninyo. Halimbawa, nakita ni mekaniko, ay, yung mo, baka pagawa ka pa ng aircon. Kasi, yung, halimbawa, sabi ng seller, kailangan daw lagyan ng freon. Ayan. Okay, maniniwala doon na, kailangan lagyan ng freon. Ikaw ba naman, kung gusto mong mabenta yung sasakyan mo na hindi ka babaratin, magkano lang ba pagpapa-add ng freon? Nasa 700. Ipapayos ko na yun, palalagyan ko na ng freon. O, di ba? Yung pagka ganyan yung bibili nyo, kayo pa yung magana ng freon, maganda ka na ng pagpapayos na sa aircon. Mabuti na kung mababa yung presyo. Kasi mabibenta mo lang siya, ibebenta lang sa'yo ng 30,000, ganyan. So, justified na yung aircon na ikaw nang papagawa ng aircon. Pagka gano'n naman kababa yung price na sasakyan na bibili nyo. Basta kumbaga yung magkano yung sasakyan na yun, kailangan hanapin nyo talaga kung nasaan yung 30,000, bakit 30,000, 50,000, kaya yun sa amin 85K, hanapin mo kung nasaan yun. Pag nakita mo naman na ayun, okay yung mga bibili nyo kung makita mo lahat. Kagaya 95K nga, fully loaded. Aba ang compression naman 105 PSI. Aba, pwede kong tawaran na siguro ng yun. Ng 50,000 yung sasakyan na yun. Pwede kong tawaran yun. Kaya nga lang sabi ng may-ari talagang fix na daw yung 95 Pero sa isip-isip ko, 50,000, kukunin ko yan. Kasi alam mo na gagastos ka pa ng malaki sa pagpaparebuild yun worth 50,000. So, ayun. Yung po mga kapatid, ang mga tips ko kung paano bumili ng segunda manong sasakyan. Sana po may natutunan po kayo sa aking video for today. Kung nagustuhan niyo po yung ating video, please give it a thumbs up. At halimbawa hindi ka pa po naka-subscribe sa aking YouTube channel, please subscribe to my channel. Tsaka paki-click na rin po ng bell icon para ma-notify po kayo sa mga susunod kong Kuya Makel videos. Ito po ang inyong Kuya Makel saying, maraming salamat po, maraming salamat sa Diyos.